For today's episode ng Kwentong Philippine Loop, samahan nyo naman akong pumadyak mula Bacolod City, umakyat sa kabundukan ng Kabangkalan at Mabinay, hanggang makarating ng Dumaguete. Lahat ng yan ay matatagpuan dito, sa Negros Island. Good day mga kapadyak! Pasado alas 5 na makarating ang barkong sinasakyan ko dito sa Bredco Port, Bacolod City, galing ng Dumangas Port. Magdidilim na nito at nagbabadya rin ng pagbuhos ng ulan, kaya di na ako ganong nagtagal sa Kapitolyo. 30 kilometers pa ang aking papadyakin patungong south para makarating sa bayan ng Valladolid, kung saan ako magpapalipas ng gabi. Puro patag lang na daanan ko, kaya napakaswabe lang ng biyahe. Dala pa sa lubong kong mangga galing Guimaras, ay bumisita ako sa dating kapitbahay na sila Ate Felina at family niya. Nagkataon naman na fiesta sa lugar nila kinabukasan, kaya pinagpiliban ko muna ang pagpadyak ng isang araw upang magpahinga, maglaba, at syempre maki-enjoy sa pagdiriwang nila. Nanood na rin ako ng mga karera ng demotor na bangka, ng basketball championship at beauty pageant. Hindi na yung single engine ngayon, double engine na yung category. Sumunod na araw ay nagpatuloy na ako sa aking biyahe. Target destination ko naman ito ay hanggang Mabinay, Negros Oriental. Nakasabayan ko sa pagpedal ang mga siklistang sila Kuya Ray at Arnold. Pagdating sa Pontevedra ay nilibre nila ako ng almusal na batchoy. At saka tumambay sa Tago Cafe kung saan matatanaw ang dating mga fish pond na ito, na ngayon bird sanctuary na. Shoutout kay Sir Ray. Sir Ray. Kay Sir Albert. Tama na, tama. Going south ay madadaanan ng mga bayan ng Hinigaran at Binalbagan hanggang makarating ng Himamaylan City kung saan ako nag-stop over ulit. Tinanggap naman ako ng family ng tropa kong si Joey sa bahay nila upang mananghalian at makapagpahinga na rin. So may nakasap tayo, no? Dalawa nga daw ang City Hall dito sa Himamaylan City. Ito yung luma, yung sa kinatatayuan natin sa may park. Tapos yung bago, yung nadaanan natin yung sa pagpasok lang ng poblasyon. Negros pala na isla. Ayun sa gintong aral. Dati daw kasi mga mapuputi yung mga babae dito. Sa pilitang nire-rape yung mga babae. Paano naisip ng mga tao dito? Mag-disguise na itim. Siguro ewan ko kung paano nila initiman sarili nila. Pag may nakita sila mga Kastilas, may sigaw daw sila ng mga Negros. Takot daw yung mga Kastilas sa mga Negros. Kaya simula nun, tinawag na to ng isla na to ng Negros. Negros pala ang dating pangalan nito ay Buglas. Ibig sabihin ay to separate, cut off, parang gano'n. Yung panahon daw ng Ice Age, yan. Connected daw siya sa isang mas malakpang isla. Quarter to 2 p.m. na. Nandito na ako ngayon sa Kabangkalan City. Sarap naman ang view dito. May mga puno. Nakakatulong para hindi masyadong mainit. Bundukan sa gilid, saka sugar cane. Tulad ng inaasahan, marami ring ahon. Magsimula doon sa may Kabangkalan. Smile! Alas 5 ng hapon na marating ko ang Mabinay, ang unang bayan ng Negros Oriental na nadaanan ko. Bumili na muna ako ng pagkain panghapunan at nilantakan ito sa tapat ng public market. Sa paghahanap ng matutuluyan, narating ko ang Mabinay Spring Resort. Padilim na kaya wala na masyadong turista sa lugar at dahil gabi na ay di na rin ako siningil ng entrance fee. Dahil nga nagtitipid ako ay nagpaalam ako sa management kung pwedeng mag-set up ng tent. Ngunit di sila pumayag dahil may insidente na raw ng mga campers na nahulugan ng mga tangkay ng puno. Dismayado man ay wala akong nagawa kundi sumunod. Dito ko nakilala ang grupo nila Oink Oink Heart. Mga lokal sila dito at mga hamak campers. Malugod naman nila akong tinanggap sa grupo at pumayag na makisabit ng duya sa gilid nila. Maaga palang kinabukasan ay gumayak na ako at bumili ng pandesal na babaunin. Makulimlim ng mga panahon na to at malimig pa nung magsimula akong pumadyak. Kitang-kita sa kabundukan ng Mabinay ang kaliwat kanang taniman ng mga tubo o sugarcane. Pagkatapos na napakaraming ahon at isang mahabang lusong ay narating ko na ang Bai City. Dito ay nagsimula ng bumuhos sa malakas na ulan, kaya habang naghihintay ay kumain na muna ako sa city proper. Ayaw magpaawat ng ulan kaya napagdesisyonan ko ng suungin na lang ito, kaysa naman ma-stuck at abutan pa ng hapon. Basang-basa na ako sa ulan, nilalamig, walang masisilungan, walang malalapitan, parang liris lang ng sikat na kanta ng Aegis. Tumila na ang ulan sa bungad ng Dumaguete City at tamang-tama may refreshment sa gilid ng daan, ang paborito kong fruit salad sa malamig. Dito din sa Dumaguete City ay na-meet ko ang kapwa Philippine looper na si Edward. Sinamantala ko ng makiligo sa tinutuluyan niyang hotel upang makapagpalit na. Habang naghihintay ng ferry schedule patawid ng dapitan, ay tumambay at ang merenda na muna kami ng tusok-tusok sa isang park along Rizal Boulevard. Alas 8 naka-schedule umalis ang barko at umabot naman ng 1,191 pesos ang naging pamasahe ko kasama ang bisikleta. Punuan sa barko nito, kaya nagpaalam ako sa mga crew na magsabit ng duyan sa likod na bahagi
upang makapagpahinga na maayos dahil tiyak na challenging na naman ang mga ahon kinabukasan. Dito sa isla ng Negros, maraming bayan na na-convert sa pagiging syudad o city, isang sinyalis na umuunlad na ang probinsya. Sa katunayan, ayon sa 2022 COA Annual Financial Report, pasok ang Negros Occidental at Oriental sa top 20 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas. Malaki ang naging ambag ng sugarcane industry sa tinatamasang kaunlaran ng mga ito. Pero hindi naman sana maging dahilan nito ng pag-abuso sa kalikasan, mga lokal na manggagawa at magsasaka. Next episode ay nakatapak na rin ako at ang aking bisikleta sa Land of Promise, ang kapuluan ng Mindanao. Kaya antabayanan nyo yan. Hanggang sa susunod na mga adventures mga padyak. Laging tandaan, ride free, stay safe, enjoy, and be humble. Paalam!